Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po yung last na mensahe na aking ibabahagi sa inyo bilang inyong tagapagsalita sa online worship na ito ng Bea for the month of August. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos, sa Bea Bishop Office, at gayon din sa inyo na mga tagapakinig at tagapanood ng online worship na ito. Salamat sa Panginoon sa oras at panahon na tayo ay sama-sama sa online worship at ministry na ito. Kaya purihin po ang Diyos sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Patuloy nawa o Diyos na kami ay bigyan niyo ng wisdom at wide understanding sa bawat sandali at panahon na mangungusap ka sa amin sa pamamagitan ng inyong mensahe. Kaya nga't sa sandaling ito na minsan pa ay mangungusap at magsasalita ka para sa amin, nagpapakumbaba po kaming humihingi at kumikilala na lubusan lang namin maiintindihan ng inyong salita na ito sa pamamagitan din ng karunungan, tulong at gabay na manggagaling sa inyo. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kung ikaw po ay inimbitahan na dumalo sa isang handaan or kainan, saan niyo ho gustong umupo? Kadalasan, ang gusto nating nauupuan ay sa unahan dahil we want to be first and serve first. We want to be recognized. Gusto nating mas angat at mas special yung treatment sa atin kaysa sa iba. Sa teksto po natin sa umagang ito, tinalakay ni Jesus ang tungkol sa pagkapantay-pantay sa kaharian. At dito sa Gospel of Luke ay very interesting po yung pag-present ni Luke kay Jesus na mayroon siyang isang strong interest tungkol sa kainan. Sa Luke ay marami pong mga references patungkol sa kainan, sa handaan, sa salo-salo, sa lamesa, kung ikukumpara natin sa ibang Gospels. At dito nga po sa teksto natin, makikita natin na nasa isang handaan o kainan kasama ang malaking grupo ng mga tao. At gaya ng kanyang nakaugalian, ang ating Panginoong Jesus ay nagturo habang ang lahat ay kumakain. Kasi si Jesus, mga kapatid, mas interesado siya sa mga tao sa lamesa o kainan kaysa sa isiniserve na pagkain. Kabaliktaran ito sa atin kasi interesado tayo sa pagkain at andun yung attention natin kung tayo ay nasa hapagkainan. Mas importante yung kakainin natin or handa kaysa sa mga tao sa nakasama natin sa lamesa. Now, sa pagtuturo ni Jesus at the table, hindi siya nagtuturo tungkol sa tuntunin or magandang asal sa lamesa or kainan. Kundi minsan ay ipinaliwanag niya ang kaibahan ng mga tuntunin sa kaharian ng Diyos. Para maintindihan natin kung gaano katindi ang turo niyang ito para sa mga taong nagsalo-salo sa bahay ng lider ng Pariseo, kinakailangan nating alalahanin, mga kapatid, ang sistemang panlipunan or social system during that time.
Ang Jewish Palestine, na kung saan tumira si Jesus, mga kapatid, ay bahagi ng Roman Empire at pinamumunuan ng Roman class structure, na kung saan ang birth, wealth, position, and citizenship ang nagtatakda ng katayuan or estado ng buhay mo sa society. Ang pundasyon ng Roman class structure ay patronage o pagtangkilik, isang masalimuot na sistema ng mga donors or contributors at sa mga kliyente or customer nila. Pabor ang kalakaran sa ganitong sistema, at kung mas marami ang utang na loob sa iyo dahil sa mga pabor na ibinibigay mo, ay mas mataas ang pagkilala at katayuan mo sa society. Sa ibang banda, ang iyong katayuan sa society ay apektado kung wala kang utang na loob. Sobrang nakakahiya kung wala kang utang na loob. Kung hindi mo masuklian or mapalitan o matugunan yung pabor na hinihingi na nagbigay sa inyo ng pabor. Pero si Jesus, mga kapatid, ay may ibang kaisipan o idea kung papaano gumana o mag-work ang mga bagay-bagay. Habang pinagmamasdan niya ang mga bisita sa bahay ng Pariseo na nag-aagawan ng lugar na mauupuan sa kainan, sinamantala ni Jesus ang pagkakataon na magturo ng dalawang bagay. Una po, pinansin niya ang mga bisita at pinaalalahanan o pinagsabihan niya sila tungkol sa payo na matatagpuan sa Proverbs chapter 25 verse 6. Huwag kang magmataas sa harap ng hari, ni ihanay ang sarili sa mga taong pili. Pagkat mas mabuting sabihin sa inyong, halika rito, kaysa hamakin ka sa harap ng marami. Bagamat ito ay praktikal na payong panglipunan, mga kapatid, ito ay nagdadala ng isang paalaala na ang mga taong nasa kainan o handaan ay para sa Diyos at hindi para sa Rome. Ipinagdidiinan ni Jesus ang kanilang identity as children of Israel. Isang identity na nabura o naglaho dahil sa pagyakap sa kaugalian at pag-uugali ng mga taga-Roma. Ang Roman practice of self-promotion ay taliwas sa katuruan ng mga naunang propeta na naghihikayat ng buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Micah chapter 6 verse 8. Sa Philippians chapter 2 verses 3 to 11, sinulat ni San Pablo ang ganito: huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pangsariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, iturin ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at nabuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalululhati ng Diyos. Ang kapatid, sinasabi ni Jesus
sa mga bisita sa handaan na imbis na maghanap ng kaluwalhatian para sa kanilang sarili, ay ilaan at maglaan sana sila ng panahon at oras at lakas na makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Instead of seeking glory for yourself, Jesus said, spend your time and energy giving glory to God. Pangalawa, habang ninanamnam ng mga bisita ang turo at kaisipan na ibinigay ni Jesus sa kanila, ay ibinaling ni Jesus ang kanyang atensyon sa nag-invite sa kanya, ang isang pinuno ng Pariseyo. Pagkatapos na malaman natin ang social custom noong panahong iyon at ang pagkilala ng isang kagalang-galang na Pariseyo, ay dapat ang kanyang in-invite ay ang kapwa niya kagalang-galang, nakakapagtaka po kung bakit in-invite si Jesus. Nakakapagtaka kung bakit nandun si Jesus sa bahay at handaan ng isang leader ng Pariseyo. Palagay na natin mga kapatid na hindi lahat ng Pariseyo ay kalaban ni Jesus. Sa totoo lang, ilan sa kanila ay nagbabala kay Jesus na hinahanap siya ni Herodes para patayin. Siguro at posible na inimbitahan si Jesus sa handaang iyon para lamang manmanan uli ng mga Pariseyo kung meron siyang lalabagin muli na Sabbath rules. Pero posible din mga kapatid na itinuturing ng Pariseyo na nag-imbita kay Jesus na magka-level lang sila, na pinakita ni Jesus ang labis na pagkaunawa sa kasulatan at naging epektibo siya na tagapagturo sa sinagog tuwing siya ay naglalakbay at pumupunta doon. Well, mga kapatid, anuman ang nag-uugnay sa kanila between Jesus and the Pharisee who invited him, hindi pinalampas ni Jesus na pagsabihan tungkol sa tuntunin na magandang asal sa kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa leader ng Pariseyo na nag-invite sa kanya, kapag naghanda ka ng salo-salo, huwag iyong mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, or mayayamang kapitbahay ang dapat mong anyayahan. Dahil aanyayahan ka rin nila at gayon masusuklian nila ang iyong ginagawa. Para bagang sinasabi ni Jesus sa kanya, mga kapatid, hey Brad, maling tao naman ang iyong in-invite. Dahil ang mga inimbata mo ay mga kamag-anak mo, kaibigan mo, yung mga taong kakampi mo o mga taong nagsusulong sa iyong status or katayuan sa buhay, wala kang pinagkaiba sa mga bisita mo na nag-aagawan ng magandang pwesto sa upuan, sa kainan. Pinagsusumikapan mong mapaligiran ka ng mga taong kakilala or close sa iyo para magmukha kang mabuti at mabait sa iba, samantalang hindi mo pinapansin yung mga taong dapat na matikman at maranasan ang iyong mabuting pakikitungo or hospitality. Well, sa kaugalian din ng mga Pilipino, kung may handaan or kasalan, papansin ho natin, di ba, na kung sino yung mayroong magagandang damit at may posisyon sa society o sa gobyerno, sila po yung mas ini-entertain ng host. No? Okay. Pero yung mga kapitbahay na hindi nakabihis or yung ordinary people around them or bisita, na especially yung mga hindi nila kilala, sasabihin mag-a-announce pa,
O mamaya na po, second batch na po, yung iba, unahin ho muna natin yung mga ninong-ninang, bisita, etc. O kaya kung minsan, kung merong nakaupo sa uupaan ng mga bisita, sasabihin natin, o sinasabi nila, doon ho muna kayo, dyan po, uupo yung mga special guests, yung mga ganun po. Well, mga kapatid, kinilala ni Jesus na yung mga bisita or guests ay yung nag-imbita or host ay parehas silang social climbers. Mga taong nagpapapansin, mga taong mapagsamantala at ambisyoso. At hinihikayat ni Jesus na sila ay kung papaano maging tunay at totoong mapagbigay. Kung papaano ang tunay at mabuting pakikitungo sa kapwa. At ito ay yung walang hinihintay na kapalit. Ang turo ni Jesus, mga kapatid, ay ibahin or baliktarin natin ang nakasanayan. Panahon na napalitan natin ang ating pag-uugali at pagtrato sa kapwa. Panahon na itapon ang ating old guest list at palitan na ng bagong listahan mula sa listahan ng mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, kakampi, tungo sa listahan ng mga pangalan ng mga taong hindi imbitado, pangalan ng mga taong hindi kaya at walang kakayahang suklian ang pabor na ibibigay natin sa kanila. Panahon na, mga kapatid, na itapon yung lumang sarili, yung lumang pag-uugali na nagpro-promote sa sarili, na nagpapapogi at nagpapaganda sa imahe or self-image. At ma-realize or mapagtanto sana natin na lahat tayo ay equal or pare-parehas lang na nangangailangan ng grace at mercy ng Diyos or yung biyaya at awa ng Diyos. Amen? At kung mapagtanto at kinilala natin, mga kapatid, na pare-pareho lang tayo na nangangailangan ng biyaya ng Diyos, papaano natin maatim at magpatuloy na makibahagi sa isang sistema na mas pinapahalagahan natin ang iba at mas kakaunti ang pagpapahalagan natin sa iba. As citizens of the kingdom, my friends, if we realize and believe that we are in equal need of grace, how can we continue to participate in a system that places more value on some people and less value on others? Mga kapatid, ang pagtrato natin sa mga may hirap, sa mga may sakit, sa mga may kapansanan, sa ngayon ay patuloy na nagbibigay ng harang or barrier between us and them. Between the poor and the rich, between the beautiful and ugly, between the educated and uneducated, so on and so forth. Mga kapatid, ang mabuti at pantay nating pagtrato sa iba ay ang unang hakbang tungo sa pagkapantay-pantay. At sama-sama nating pagiging tagapagmana sa pamilya ng Diyos. At ito ang misyon at gustong mangyari at maisakatuparan ng ating Panginoong Hesus. Lagi nating tandaan, mga kapatid, na sumaati ng ating Panginoong Hesus para magkaroon ng patas at parehong pagkakataon. Ang mga may kaya at walang kaya, ang mga meron at mga walang-wala, ang mga may magandang kalusugan o may karamdaman, dahil ang lahat ay nagkasala at nagkulang sa Diyos. Lahat tayo, mga kapatid, ay nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Gusto ng Diyos na maintindihan natin ang ating mga hangarin at kagustuhan na kunin o makamit ang pansariling katanyagan, kapakanan at good self-image ay hindi nagpapakita ng pakikibahagi sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. Ang tama at totoong kapakumbabaan, mga kapatid, ay magbibigay sa atin ng tamang pananaw sa buhay.
Kaya mga kapatid, ang paanyaya at hamon sa bawat isa sa atin ay pag-isipan nating mabuti ito. Gaano kadalas nating nagpapapansin sa mga ginagawa natin sa Diyos, sa ating hangaring matuwid at mas mabuti tayo kaysa sa iba? Kung ganyan, wala tayong ipinagkaiba mga kapatid sa mga guest at host sa ating teksto sa umagang ito. Mga kapatid, hindi natin kailangang magmukhang matuwid o mabuti sa harapan ng Diyos at ng ating kapwa. Matagal na tayong itinuring ng Diyos na matuwid at mabuti sa Kanya at sa Kanyang harapan sa pamamagitan ng ating faith, ng ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na namatay at muling nabuhay. O maaring namang pinagsusumikapan nating patunayan sa iba na tayo ay mabuting Kristiyano sa pamamagitan ng paggawa at pagkamit ng marami pang accomplishment. Pero sabi ng Panginoon, mga kapatid, hindi na natin kailangan magyabang. Hindi na natin kailangang magyabang pa sa iba na tayo ay matuwid at mabuti. Dahil sa lahat at sa huli, yung pananaw ng Diyos o opinion ng Diyos pa rin ang mananaig. At mas mahalaga, at alam ng Diyos, mga kapatid, kung ano ang nasa isip natin at nasa puso natin. Nasa kabila ng ating maraming pagkukulang at kahinaan, at hindi natin naabot ang katwiran ng Diyos. Mga kapatid, the good news is, God still loves us. Mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos. Amen? Ang sino mang nagbigay ng imbitasyon ang siyang may final sa katayuan ng mga guests o bisita. At sa ating pagtanggap sa paanyaya ni Kristo na samahan siya sa lamesa sa kaharian ng Diyos, aminin at kilalanin natin na imbitado tayo, na nandun tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, hindi tayo karapat-dapat sa biyaya ng Diyos, kaya hindi natin pwedeng sabihin at ituring na tayo ay mas mabuti kaysa sa iba, na tayo ay mas matuwid kaysa sa iba. Sa kabilang banda, mga kapatid, ang pagturing natin sa ating sarili na mababa at hindi karapat-dapat, na siya namang dapat nating gawin kung tayo ay magiging tapat at totoo. Hinahayaan tayong tumugon na may kagalakan kay Jesus na ating host, na nag-imbita sa atin, at tatapikin tayo sa ating balikat at sasabihin sa atin, "Oh, ano ang ginagawa mo dyan? Halika dito at tabihan mo ako." God bless you all, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Mahal na mahal ko kayong lahat. Amen.